pumunta po tayo kay Binoy, sinasabi si Binoy dito. Si President Marcos Ano Jr. po? nanawagan siya Ay! na tigilan na itong Hop. Dito muna po tayo, mga kababayan. Ayan. So pakinggan niyo po ano, ito po ay interview ni Karen Davila kay Binoy, mga bossing. Patungkol po doon sa kumbaga bangayang ano hindi actually hindi mo masasabing bangayan po eh. Bakit? Kasi po puro sila lang naman po yung mga naninira eh. Di po ba? Sila lang po yung mga naninira, mga kababayan. Pakinggan po natin ano? Eto. Nagsalita si President Marcos Jr. nanawagan siya na tigilan na itong mudslinging. Yung mga nakaka-insulto. Batuhan ng mga nakaka-insultong mga salita, mga kababayan. Sabi ni John Miranda, 533 na pala ang like dyan. At si Weng Leal, pang 534. Salamat po. Di ba? So, ang Pangulo po mismo pa natin ang nagsasabi, tigilan na natin tong batuhan ng mga kung ano-ano, yung mga bintang ninyo, mga ganito, wala namang katotohanan. Di po ba? Pangulo yun. Sila, banat, hanggang hindi ka bumababa dyan, babanatan ka namin. Hanggat hindi namin nakukuha at nababalik sa amin ang posisyon, babanatan ka namin. Bakit ba gustong-gusto nyo yung posisyon? Ako ito, mga kababayan, kumbaga, base lang sa pag-aanalisa ko, hindi ko sinasabing mismong ito yung dahilan. Ano po? Ang dami na sumisingaw No? Etong sa Bamban. Ano pa po? Yung sa West Philippine Sea. Etong mga EJK. Malilintikan po sila dyan kapag hindi sila nakabalik agad sa pwesto. Yun po, ayon lang po sa pagkaka-analisa ko, mga bossing. So kayo po, nasa sa inyo po yun, nasa sa inyo po kung ano yung pinapaniwalaan nyo, mga kababayan, okay? Ituloy natin ito. Ultong salita sa isa't isa, mabababang antas ng diskusyon. Mababa naman talaga yung mga antas ng mga DDS. Mga DDS, umamin kayo, di ba? Ang kaya nyo lang mga ipang-comment dyan, yung bayaran ka. Ang kaya nyo lang i-comment dyan, bangag ka. Yung mga simple lang, mga pang 500 lang po, mga kababayan. Di ba? Sabihin mo makipag-diskusyon sa atin kung ano yung ating topic dito. Malabo. Mahirap po. Hindi po nila aarukin, mga kababayan. Kaya ang mga tinatype lang nila, bangag, bayaran ka, mababa ang budget nung 500 lang yun. Pero kapag kayong ikaw, medyo nakipag-diskusyon, doon sa mismong topic ni Mark Ramos, 2,000 per month. Mga bossing, tuloy. Matanong ko sa inyo, no? You have always been a Duterte supporter, right? Hanggang ngayon po. Hanggang ngayon po, yan naman talaga. Kaya naman nandiyan si Binoy. Naku, paano ko? Ano ba yan? Kazin, super sticker. Salamat po. Tama po ba yung pronunciation ko? Pasensya na po kung mali, Kaya nga nandiyan si Binoy. Narinig ang mga akusasyon ni dating Pangulong Duterte kay Pangulong Marcos Jr. Ano ang pananaw mo sa nangyaring palitan na yon? Ito, alam mo, Ma'am Karen. Lasing ba si Binoy? Bakit ganun magsalita? So, narinig mo yung mga akusasyon ni dating Pangulong Duterte. Ano masasabi mo, Binoy? Dating Pangulong Duterte kay Pangulong Marcos Jr. Ano ang pananaw mo sa nangyaring palitan na yon? Ito, alam mo, Ma'am Karen, sa totoo lang, yan ang politika ng Pilipinas. So, ibig sabihin, okay na yun, tanggap na natin. At kung dahil yun ang politika ng Pilipinas, hayaan mo na, ganyan talaga Hayaan mo si dating Pangulong Duterte magbintang ng magbintang. Biruin mo nakuha pang mag-comment ni Victor, walang kwentang vlogger. Kanina ka pa ba nandyan? Kanina ka pa nanonood sa walang kwentang vlogger? At napa-comment ka pa Kumbaga, hayaan mo na lang kasi dati na di ba? Lumang politika na yan. Di ba?
yun ang isang bagay na sana dumating ang panahon na wag tayong umaabot sa ganito. Tsaka sa sinabi naman ni Senyo lang, di ba? Sa kanya lang po, doon sa side lang po nila mga kababayan, yung bato ng bato. Di po ba? Sabi pa, alam mo Mark, yung mga yan kung bakit hinintay nila yung 2 years. Kasi pag 2 years na nakaupo at nasibak nila, lakpas 2 years, kumbaga, si BP Sara, pag naiupo nila, pwedeng magre-election. Pero kapag less than 2 years daw po, mga kababayan, kumbaga, wala na Hindi na siya makakapag-re-election, no? Sa 2028. Mga kababayan. Kaya pala malapit-lapit na sa July ha. Nagmamadali kayo. Hindi, baka naman po talaga yung ICC. Mga kababayan. Di ba? Baka po yung ICC. dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, wala namang bago doon. Kasi nung bago pa lamang ang eleksyon, kampanyahan pa lang, sinasabi niya na yan. So parang sinasabi na nagdudurog daw po ang ating presidente, mga kababayan. Pero hanggang ngayon po, wala pa din silang napatunayan. Yung mga pulburon video, wala pa din pong napatunayan. Nagkaroon na, nasayang na ang pera ng taong bayan doon sa hearing ni Bato, wala pa din pong napatunayan. Ano ba pinaka the best na word doon? Ang nangyari pa po, mga bossing, ayun, napahiya sila kay Picoy. Uminit ang ulo nila kay Picoy, mga kababayan. Akala nila kakampi. Di ba? Akala nila kakampi. Di ba? Nung nagsalita na si Picoy, napatunayan ko po na kapag kagawa-gawa lang pala, kaya mo makapunta ng Senado. Doon na, nararamdaman na ng DDS, mukhang kalaban to Mukhang hindi magagawa ng, mukhang hindi magsasabi ng maganda to para sa atin mukhang hindi papanigan nito si Morales. Sabay sabi pa, banat pa ni Picoy kay sa tanong ni Senador Bato. Bakit mo sila kinausap ng ganun? Binobola ko lang po sila. Binobola mo. Binobola mo. Ibig sabihin, binobola mo lang kami dito, ganito, ganyan. Ay, Diyos ko po, Lord. Naprank talaga sila ni Picoy, mga kababayan. Lahat po, walang napatunayan, mga boss, chief amo, sir. Tapos sila, patuloy pa din pagsigaw ng, hair follicle naman, hair follicle. Ni wala nga kayong napatunayan kahit isa. Tapos gusto nyo, sundin pa kayo. Akala nyo yata, parehas nyo ang Pangulo na uto-uto. Kayo naman ang uto-utong. Naku po. Alam nyo mga kababayan, baka matawag tayong capital of uto-uto dahil sa dami pong mga DDS na nauuto ni Maharlika. Pilipinas, ang kapital ng mga uto-uto. Sa dami ba naman ng nauuto ni Maharlika? Tsaka mga boss, chief amo, sir, ako, talaga pong medyo tipo bang, tuloy ba yung hearing, sir? Yung pang-4? Sir Marlon, sa kasamaang palad, tuloy po, no? Gagastos po ulit para doon sa hearing na iyon. Yun po, sa kasamaang palad. Dahil po doon sa isang pinatawag na hindi po naka-attend. Paano naman si Maharlika? Ipinapatawag niya din yun. Paano yun pag hindi umattend? May 5th hearing pa, may 6 pa, may 7, may 8, may 9, 10, 11, 12. Kaya nga po nasoplak na din si Bato ni ni Senator Chis Escudero, mga kababayan. Ano yan? Kada merong mababanggit na pangalan, papatawag, hindi na po alam kung paano tapusin yung hearing, mga bossing. Sige. Nabanggit. Si Mark Ramos, binablog tayo niyan, baka may alam. Comsec, pakisulat yung pangalan ni Mark Ramos, papuntahin dito sa Senado. Ay, dyan na po talaga. Talagang dyan na po, magkakatotoo yung sinasabi ni Picoy. Gumawa-gawa ka lang po ng istorya, kaya mo na palang makapunta sa Senado. Diba? Binos Channel, 643 likes. Tuloy.
consistent naman si dating Pangulong Duterte sa mga sinasabi niya. Wala naman siyang bagong sinabi. Yun pa rin naman. Consistent magsinungaling, mga kababayan. Consistent na walang napapatunayan po, mga bossing. Ibig sabihin ba nito? Ito i-analyze nyo yung mga sinasagot ni Binoy. Ibig sabihin ba naniniwala siya na nagdudurog ang ating presidente? O nagbibingi-bingihan lang siya o talagang wala eh. Hindi ako makapalag eh. Pag sinabi kong hindi nagdudurog ang presidente, si Duterte, malaki ang ko dito, utang na loob. Kagaya nung kay Kibuloy. Di ba? Kaya nga po, kumbaga, parang lawyer na ni Binoy si Kibuloy eh. Oh. Parang lawyer na kung ipagtanggol po, mga kababayan. Si Bato kasi, dating backer boy, lahat na tinawag. Lahat na tinawag. Kahit sino na po. Oh. Sabi ni Ma'am GB, jukebox Kings din si Binoy. It's late in the evening. Yung ba yun? Ano sabi nun? Ano ang iyong plataforma? It's late in the evening. Hindi ko na po alam kasunod eh. Ano po? Pag si Digong magsabi, okay lang kay Binoy kahit kasinungalingan pa. Sabi ni Bad Gorilla. Oh, ibig sabihin nun, naniniwala siyang nagdudurog. Si Maricel Soriano. Oh, yan. Naging escort. Kala ko po, mga kababayan, nung pangilan ba yun? Pangalawang hearing, pangatlong hearing. No? Pangalawang hearing, tama. No? Dando si Maricel Soriano. Kala ko may sasabihin na si Binoy eh. Nagsimula, talumpati. Mga 2 minuto po yata yung talumpati ni Binoy. Ano po? Ganito. Kami mga artista. Sabi ko, layo nung sinagot ha. Anyway, pagbigyan natin, baka talumpati lang. Ano po? Natapos yung sesyon. Walang sinabi. Isang beses na lang magsalita si Binoy doon sa Senado, mga kababayan, ang layo pa doon sa topic. Ano po, parang pagkakaintindi ko, pinagalitan pa yata si Bato doon eh. Kapag ganito, natutulog din po at kailangan din po namin pahinga ang mga artista o ganito, bla bla bla. Sabi ko, ano ba to? Topic para doon sa Eddie Garcia Law? Bakit ang layo ng sinasabi nito? O, bantay ni Maricel, tuta talaga. O, tuloy. Ang hindi ko lang nakikitang maganda talaga dito, parang, alam mo kasi, kultura to eh. Talagang yan ang kultura talaga. Ano yan eh, ito kasing nakikitang sa inyo lang. Sa kanila lang po yung may kultura ng gano'n yung pamumulitika, mga kababayan. Sila lang naman po yung bumabanat eh. Visit nga po sila Maharlika. Bakit po, mga kababayan? Kasi hindi po sila pinapansin. Di ba? Hindi po sila pinapansin kasi. Oh. natin ay Luzon at Mindanao, ano? Magkaibang kultura to ng politika. Yung kultura talaga ng mga Kahit naman po siguro sabihin mo taga Mindanao, ano po, hindi naman po siguro, panigurado ako, hindi naman lahat ng taga Mindanao ganyan ang estilo. Kung paano sila gumalaw sa politika. Ang nakikita ko lang, yan, sila dating Pangulong Duterte. Pero yung iba dyan sa Davao, tingin ko maayos at malinis naman silang gumalaw sa politika, mga kababayan, no? Sabi ni Pedro Cañada, magkano ha? Kapag sinabi mo presyo mo, mabibili kita. Kaya kitang bilhin. Pedro, magkano ka ba? O yan, bibilin kita. Pwede kang katabi ng aso namin doon sa likuran. O. Bisaya, ng mga matatawag nating tulay ng mga probinsyano, ganyan talaga, palaban talaga. Wala, no holds barred talaga yan. Wala tayong magagawa. Ganyan ang politika nila. Laglag. Ang Luzon, Laglag pala kay kay Senator Robin Padilla yung mga Bisaya at yung mga taga Davao, mga taga Mindanao, mga kababayan. Yung pala ang tingin niya doon sa mga Bisaya at mga Mindanao na kung mga mamulitika po, mga bossing, siraan ang laban. Ako po hindi po ako naniniwala doon. Ako po naniniwala ako, mga kababayan, no? Nakakaunti lang po silang ganyan na lumaro sa politika.
Hindi po lahat ng Bisaya, hindi po lahat ng mga taga Mindanao, mga kababayan. Laglag Kevin. Anyway, mga bossing, yan lang po ang ating topic sa ngayon, mga kababayan. Yung like button dyan, wag nyo pong kalimutan. And yung subscribe button, wag nyo din pong kalimutan, mga kababayan. Believe ako kay Duterte kasi na-bankrupt ang Pilipinas. O, ayan. Wag nyo pong kalimutan na mag-like, mga kababayan. Paabutin nyo ng 1,000 yan. Ano? Sinong palaban? Sinong palaban? Si Duterte? Parang, parang wala namang katotohanan ninyo. Sabi ni Michael C. Muli ako'y magpapaalam na, mga kababayan, ha? Umaga naman po. Sa gabi naman po, mag-vlog tayo ulit, mga bossing, ano? Muli po, ako'y magpapaalam. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.